Isang araw, may isang mayamang babae na nagdikit ng papel sa pader. Ayan! Habang papalayo ang babae, nakita ng pulubi ang poster na dinikit niya sa pader. Agad siyang lumapit at tinignan ito. Binasa ng pulubi ang poster at napansin na ang hinahanap pala ng mayamang babae ay kasambahay. At agad niya itong sinundan. Ma'am! Ma'am! Yak! Ano ba? Sorry po, ma'am. Sorry! Pwede ba? Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang dungis-dungis mo! Alam mo ba, mamahalin tong damit ko. Tas dudumihan mo lang. Sorry po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sabi huwag mo akong hawakan! Nakita ni Tupper na inaapi ang kanyang ina, kaya't ito ay agad niyang nilapitan. Tumingin lang ako, tahimik, pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Baho! Anay, okay ka lang po ba? Ay, okay lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Ha? Sigurado ka po ba, Nay? Pero bakit ka po nasasaktan? Tumingin ulit ako sa babae, iniipon ang lakas ng loob ko upang tanungin siya kung bakit niya sinasaktan ang nanay ko. Hoy, Ale! Bakit mo naman po tinulak yung nanay ko? Abay, dapat lang yan sa nanay mo! Alam mo ba, dinumihan ng nanay mo itong bagong biling damit ko na Chanel! Pero damit lang naman po yan! Bakit mo naman po tinulak yung nanay ko? Tingnan mo nga po yung damit ko! Punit-punit na! Pero sinusuot ko pa rin! Tama na yan, anak. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan lang ng nanay ko na inaapi siya. Pwes! Huwag niyo akong itulad sa inyo, mapulube! Babe, what's going on? At biglang dumating ang asawa ng mayamang babae. Babe, look! Tingnan mo yung baong bili kong damit na Chanel. Dinumihan ng mga pulubing yan! Tumingin ang mayamang lalaki sa mag-inang pulubi. Sir! Ma'am! Sorry po, hindi naman po sinasadya ng nanay ko yun. Di ba, nanay? Sabihin mo po! Nagulat at natulala ang nanay ni Tupper dahil kilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Excuse me. Excuse me. Asa, okay ka lang po ba? Asa. Lasing na lasing ang mayamang lalaki, kaya tinulungan niya itong ihiga dahil nag-aalala siya na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Kasi sir, inupan hindi naman pala kaya. Sige sir, mauna na ako ha. At nangyari na nga ang hindi inaasahang mangyayari sa kanilang dalawa. Babe! Hindi nakapagsalita agad ang mayamang lalaki dahil mukhang pamilyar ang mukha ng nanay ng batang pulubi. Nay! Ma'am, sir, pasensya na po talaga. Hindi ko pa talaga sinasadya. Tara na, anak. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan. Baka hindi ko kayanin. Ang anak ko, siya ang bunga ng gabing hindi ko na kayang balikan. Ay, gano'n na lang yun! Hoy, babae! Huwag mo akong takasan! Bumalik ka dito! Galit na galit ang mayamang babae, kaya tinabon niya ang mag-inang pulubi. Matapos ang lahat ng pananakit, tinitingnan ko ang nanay ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung galit ba, sakit, uwawa, para sa aming dalawa. Ipapakulong kita, babae ka! Lobo-lobo kayo dyan! 5 piso lang! Pangarap ko,
lobo? 5 piso? Para sa hangin? Hay nako, dito na kayo mga bata! Alam nyo ba, pag bumili kayo nito, baka silpo lang laman! Talaga? Oo! O baka, ex ng crush mo! Exciting to! Talaga? Ex ng crush ko? O sige, dyan na lang ako bibili. Kami din! Bilis! Tara, Koshi! Sige. Ate, ano pa lang naman ang mystery toy mo? Lahat pwede. Minsan, rubber band. Minsan, stapler. Minsan, love letter ni crush. Pero, hindi siya para sa'yo! Ang sakit! Lagi bang masasaktan? Umiiyak na lang Shega! Mystery toy ka dyan! Sa lobo ko, sigurado ka may lifetime warranty hanggang pumutok! At least, sa mystery toy ko, pag pumutok, surprise pa rin! Ay, doon na lang ako sa lobo. Ate, bakit ko bibili ng lobo mo? Special ba? Special? Anak, tingnan mo ito! Tanan! Balon dog! Wow! Ang ganda naman po nito! Ha? Balundog? Seryoso ka ba? Kung ang mystery toy yung binili nila, may chance lang makakuha ng totoong laruan na dog!